videos that will help you become a better person and live a fantastic life. Nagkita si Juan tsaka si Pedro. Sabi ni Juan kay Pedro, "Pre, dati ang yabang ko. Ngayon nagbago na ako, ang humble ko na." Sabi ni Juan, sabi ni Pedro, "Wow, talaga pre? Talaga ba? Kailan mo nabago yan?" Sabi ni Pedro kay Juan. Sabi ni Juan, "Simula nung naging perfect ako." Number 5 is this. Kung gusto yung picturean niyo yung 8. Allow God to do the changing. This is very, very clear to us peace builders. Kami mga peace builders, klaro sa amin yan. We cannot change people. Kung kayo, you expect us to tulungan kayo or nabaguhin kayo, hindi po namin trabaho yan. We are not here to change people. Ang laking burden nun. Ilang kayo dito, babaguhin namin, isa-isa yan? Ay, ang laki. Laking burden yan. Hindi po namin trabaho yon, hindi trabaho ng peace builders yon. Okay, now, yung mga Pariseyo nung panahon ni Jesus, bilib na bilib sila sa sarili nila. Ay, grabe. Bilib na bilib sila sa sarili nila na mababago nila lahat ng tao. Sa pamamagitan ng nung 613 laws. Ilan ulit? 613. Ito, 10 na nga lang. Hindi pa natin ang bilib nila sa sarili nila. Babaguhin namin lahat ng tao with the 613 laws. Paano nila gagawin yun? I-explain nilang mabuti yung 613 laws na yon. Tapos, kapag meron silang nakita nag-violate ng law, i-correct nila. Pag may nakita silang sinners at violate niya yung law, i-correct nila siya. I-correct nila yung makasalanan. Oy, bawal yan. Alam mo ba, sabi dito sa number 457, ganyan, 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 ganyan. Naku, grabe. Ganon ang ginagawa nila to change people. Ganon din ba kayo? Pag may nakita ko, mali yan. Sabi dito, ganyan, ganyan, ganyan. I'm speaking straight to your hearts. Tingnan nyo mabuti, ako nakaka-relate tayo. When we correct people, ganun ba? Uy, mali yan. Sabi dito, ganito, ganyan. Kaya nadismaya sila kay Jesus kasi yung ginawa ni Jesus, hindi niya ginawa yung ginawa ng Pharisees. Hindi. Instead, ang strategy ni Jesus, magmahal. Yun lang. Ang game plan niya to change people, magmahal. Yun lang. Jesus was focused on loving people. Now, balikan mo yung ini-imagine mo, ang hirap mahalin na tao. I-relate mo to. Nasusundan niyo ako? Jesus was focused on loving people para baguhin siya. Bakit? Ano niyo kung bakit? Because only love heals. Only love heals. Alam niyo, sa community natin, after 40 plus years, naniniwala tayo that we cannot change people. We cannot. Itong community natin, we cannot change people. Only God can do that. Diyos lang. Only God can transform lives. Mahalin mo lang. Magmahal ka lang. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, magmahal ka lang. Mahalin mo lang. Alam nyo, the Pharisees, yung mga Pariseyo, they are more focused on confronting people. Yung mga Pharisees, mas focus sila doon. They confront people of their sins. And speaking of confronting people of their sins, alam nyo ba na merong mas powerful, 100 times na mas powerful sa i-confront mo yung tao pagdating sa kasalanan nila. Tanong nyo kung ano? It's called self-confrontation. Ay, mas powerful yan. Brother Bars, paano nangyayari yan? Listen to this. When you love a lost person,
when you love a sinner, many times, sa tamang panahon aldab lang, sa tamang panahon, yung taong yan magsi-self-confront. And then, he or she will realize na, kailangan kong baguhin to. Nasusundan niyo? That's self-confrontation. Yun yung self-confrontation. It may take time, medyo matagal nga lang, bago niya ma-realize, it may take time, pero the change is permanent because he or she owns his or her decision para baguhin yung sarili niya. Nasusundan niyo ako? Instead of confronting, sabi nga ni Brother Lawrence, you care. Sino po ang mga nanay dito itaas ang kamay? Be proud. Kapag nanay kayo, sabihin niyo, woohoo! O, hindi kayo ganyan sa bahay, wag na kayo. Mas malakas pa dyan. Kayong mga nanay ang ano ng tahanan? Ilaw ng tahanan. Pakisabi nga, ilaw ng tahanan. Kayong mga nanay, ilaw ng tahanan, hindi kayo radyo ng tahanan. Ang mahirap kasi umaga, gaganong-ganong ka na. Diba? Mga nanay ilaw kayo ng tahanan. Hindi kayo radyo ng tahanan. Nakakita na ba kayo ng ilaw na maingay? Di ba wala? Ay, alam ko, pag yung ilaw namin maingay, itatakbo na ako. Again, nanay, ilaw kayo ng tahanan. Lahat ng ilaw, tahimik. Lahat ng ilaw, tahimik. Anong trabaho ng ilaw? Anong ginagawa ng ilaw? Nagbibigay liwanag. Anong trabaho ng ilaw? Mag-ingay? Mag-confront? Hindi. Magbigay ng liwanag. Magliwanag. Para, listen to this, kaming mga anak nyo or kaming asawa ninyo sa mga asawa namin, para makita namin na ang dumi namin. Self-confrontation. And then we will realize, ang dumi pala namin, makaligo nga. Am I making sense? Do not confront them. At ilaw nga kayo ng tahan, magliwanag lang kayo. Love them. And then they will realize, kailangan nilang magbago. Naalala ko yung nanay, yung anak niya, laging umuuwi ng madaling araw. So yung nanay, talak ng talak. Ano ka ba? Madaling araw ka na umuuwi lagi. Ganyan. Alam nyo, hindi nagbago yung anak. Bagkos, ay talaga. Anawot, suulo to. Ginagawa pa niyang alas 5 ng madaling araw siya umuuwi. So, anong ginawa ng nanay? Dahil nalaman niya, okay, you care first. Bago ka mag-confront, ilaw ako ng tahanan. Hindi ako radyo ng tahanan. Sige, ganitong gagawin natin. Alam niyo ginawa ng nanay? Every night, nandoon lang sa pintuan, nakatayo, hinihintay ang anak. Every single night. Doon na nga natutulog. Doon tayo. Mas darating yung anak. Hello, ma. Next day na naman, ganun ulit. Hanggang makatulog, nakatayo. And then yung anak, na-realize niya, naawa ako sa nanay ko. Kasi parang gabi-gabi, madaling araw, nandoon lang. Sa harapan ng pintuan namin, nakatayo. Minsan doon na siya nakakatulog, mas nakakaawa. Baguhin ko na nga. Am I making sense? Ilaw ng tahanan, hindi radyo ng tahanan. Number 6 is this. Journey with people. You journey with, yan ang ginagawa natin sa feast. We journey with people. Ito, matagal na itong nangyari nung ang feast pa natin ay nasa YMCA. Dito, YMCA. Ang feast po natin noon ay every Tuesday, 6:30 to 8:30 p.m. So, may mga umaaten. Sabi ng isang umaaten, bro, grabe yung pag-attend ko ng feast. Maganda pala dito. Meron palang ganito sa Katoliko. Mas naging close ako kay Lord. Grabe na yun, parang mas nakikilala ko siyang mabuti. Sabi ko sa kanya, ang ganda niya, brother. I am happy for you. Pero sabi niya sa akin, pero bro, okay lang ba dito tayo sa gilid? Sabi niya, okay lang, walang problema. So sabi niya sa akin, bro, meron lang akong sasabihin sa'yo. Ano kasi ako, porn addict. So,
nagigilty kasi ako kasi umaattend ako ng feast, pero alam mo ba, pagkatapos ng feast natin, nood ako ulit. Paulit-ulit. Alam niyo kung anong sabi ko sa kanya? Tanong niyo kung ano? Attend ka lang ng feast. Attend ka lang dito every Tuesday. Attend ka lang. Kung gusto mo mag-serve, mag-serve ka. Nag-serve siya. Tagabigay ng ID ng servants. May ID tayo noon, di ba, Doc? Sama namin si Doc Daniel dati. Tagabigay siya ng ID ng servants. Actually, wala na siya dito ngayon, nasa abroad na. But going back sa kwento, tagabigay siya ng ID ng servants. Tapos, every now and then, sasabihin niya sa akin, bro, naulit ko na naman. Sasabihin ko, bangon tayo, bawi tayo next week. Ganun lang. Tara, kape tayo, kwentuhan. Yan. Uso pa dyan, ma-milk tea ako dati, hindi pa kape Kaya nga tumaba ako Milk tea, hindi kape. Diyan sa may malapit sa UL. So doon kami lagi, yan, doon kami, kwentuhan. Tapos sasabihin niya sa akin, kikwento ko. Kikwento niya, nag-fail na naman ako. Bangon tayo. Bangon ka, bawi tayo. Inelistik ko rin siya. Sinishare niya yon na every single week nag-fail siya. Pero tayo, we did not pressure him to change. Minahal lang natin. Alam niyo, mas mga may malalim pang story dyan, yung ibang feast builders. Yung iba nakikipag-apid, yung iba merong forbidden relationships, and then eventually nagbago. But ito, based on my experience, he was a porn addict. Actually, hanggang nag-serve pa siya sa Metro Plaza, pumunta ng abroad. Still, hindi pa rin niya mag-give up, pero doon sa abroad, umattend siya ng feast. And then pinagpatuloy niya yung pagsuserve niya. And then, recently lang, siguro last 2 years ago, sabi niya, okay na. Nakawala na ako sa addiction na yun. It was amazing. Why? Kasi, sabi sa studies, being a porn addict, it will take you 20 years ba, Brother Lawrence? Pero hindi siya, tinanong ko lang kasi siya yung nagsabi sa akin ng research. Baka ma-misinterpret. Pag na-realize ko lang. Kaya nililinaw ko. Kasi siya yung nagsabi sa akin ng research na yun. 17 years po, 17 years. So ito, ilang taon lang, I think mga 4, 5 years. Bakit? God works in mysterious ways. Alam nyo, we had a deep trust that God will work in him. Ayan na. So, ang trabaho natin, we just journey with the people. Kung nakaka-relate ka sa ganon, attend ka lang, nag-feast, mag-serve ka pa nga Yun ang gusto namin. Gusto kong isipin nyo to, ang Diyos, hindi rin niya pinapansin yung mga kasalanan natin. Ibig sabihin, He continues to journey with us. He continues to love us. That's our God. At yun din ang gusto niyang gawin natin sa isa't isa. Do not pressure that person to change. Just love that person. Here's number 7. See them as persons, not projects. Pakiulit nga. I want you to bring out your phone o kaya sa feast bulletin ninyo, kung may ballpen din kayo. I want you to write down 3 people, 3 persons, okay? Na sa tingin ninyo, ay ito yung pag-sharean ko ng pagmamahal ng Diyos. Go. Yes, gagawin niyo yon. Go to your phones or sa feast bulletins ninyo, write down 3 people. Isipin yung mabuti. Dito ko isi-share yung pagmamahal ng Diyos. 3 lang muna. So habang nagsasalita ko, isulat nyo lang. Write it on your note o kaya i-message nyo ang sarili nyo sa messenger. Okay? Sino kaya yung 3 nyo? Again let's make this seriously, okay? Kasi I want to help you journey with people. So if you can, just write down their names sa bulletin or in sa note ninyo, 3 tao that you feel na, I want to share God's love to these people. Alright? Tapos, kung ilagay mo sa note mo, mas okay pag sa cellphone kasi dala-dala mo lagi yung cellphone mo, pwedeng sa notes mo, o kaya naman i-message mo sa messenger. Tapos na? Okay, kung wala pa, assignment nyo yan. Pero gawin nyo, please. Gawin nyo, this is powerful. Then, here's the next instruction. Pray for these persons every single day. Ang unang-unang laman ng dasal mo, kung okay lang sa'yo, ito yung instruction, sila. Pray for these people first. Yayain mo ring lumabas. Kumain kayo. Magkape kayo. Listen to them.
care for them, pray for them. That's our challenge. Kaya ba? Oo. Ito hindi naman to parang requirement, pero if you can message me, give me an update, ma-appreciate ko yan. Alright? So, uy, Bars, ginawa ko na, nagkape na kami ni ganyan. Uy, thank you. If you can, if you want. Okay, if you want lang. Tapos, sa mga tapos ng mag-LST, pwede nyo i-LST yun. I-LST nyo na. Yung 3 taong yan, i-LST mo na. I encourage you na i-LST nyo sila kung gusto nila. And you could invite them to the feast here in Dagupan. Kung hindi naman sila taga rito, find a feast na malapit sa kanila. Guide them. Or a feast light na malapit sa kanila. I-connect nyo sila doon. Alright? Now, ito na. Ito yung medyo highlight. Listen to this. Siguro, ang tanong nyo sa isip nyo, ganito. Brother Bars, paano pag hindi nag-response? Brother Bars, paano kapag ayaw pa rin umattend ng feast? Brother Bars, paano kapag nag-spend ako ng time, pinagdasal ko na, ayaw pa rin magsimba? Brother Bars, paano yan? Kahit na pinagdasal ko na, nag-spend time na ako sa kanya, namulubi na nga ako, kakalibre ng kape sa kanya, hindi pa rin siya nagbabago. Brother Bars, paano pag ganon? Paano pag hindi pa rin siya sumusunod kay Lord? Palpak ba yung pakikipagkaibigan ko? Failure ba? Listen to this. Huwag niyong palagpasin to. Jesus said, the greatest commandments are love God and love your neighbor. Tama ba? That's the greatest commandment. So when you love, listen to this. So when you love people, you don't love them because you want to convert them. When you love people, you don't love them because you want them to attend the feast. When you love people, you don't love them because you want them to attend the church, magsimba ng linggo-linggo. When you love them, you don't love them because you want them to change for the better. Just love. Just love them. Love them. Why? Ask me why. Because you love, because you are a Jesus follower. That's it. Magbago man o hindi, your task is not to change the person. Your task is to love the person. Magbago o hindi, hindi mo na trabaho yun. Again, sabi ko nga kanina, only God can change. Only God can transform. Your task is to love the person. Your task is to love them. Lagi niyong tatandaan yan. So magbago man siya o hindi, umattend man siya ng feast o hindi, magsimba man siya sa St. John o hindi, o sa kahit anong parokya, magsimba man siya doon o hindi. Just love. Paki-high five nga ang 7 tao. Sabihin nyo, i-remind nyo siya, just love. Magmahal ka lang. Minsan kasi, one time, nagkwentuhan kami nila Brother Lawrence, at ang tanong niya ay, effective pa ba yung love to change a person? And then we look deeper. Kasi minsan kahit minamahal ko na, parang hindi pa rin nagbabago. Here's the thing. Your mindset, our mindset kasi, is to change the person. That's on our top of our priority. To love the person, pangalawa na lang. Nasusundan nyo? Kaya you're frustrated pag hindi nagbago. But in this talk, we are telling, ang top priority is to love. Magbago o hindi, you love. And let God do the transformation. Amen ba tayo dyan? Amen. Last, number 8. Pay the price. Sabihin nyo nga, pay the price. Familiar kayo sa prodigal son story, di ba? Yung sa story ng prodigal son, di ba may party? Remember, familiar? May party. Nagpa-party sila para doon sa youngest son. Tapos nagkatay sila ng
baka. Tanong, sino ang nagbayad ng baka? Most of us, ang sagot natin, yung tatay. Tama naman, pwede naman. But in one sense, it was paid by the elder son. Talaga, Brother Bars, bakit? Listen to this. Di ba yung youngest son, kinuha na niya yung kalahati ng pera ng tatay niya. Inubos niya, winaldas niya. So technically, ang natira na lang yung kalahati ay para doon sa anong baka? Technically, yung kalahati para doon sa older son. Para sa kuya. Now listen to this. I want you to absorb this first. Sige, hinga muna. Okay. Listen to this. Yung kalahati doon sa older son. So technically, ang nagbayad doon sa baka, it's not really the father. It's the baka. It's the older son. Yung kuya, kasi pera na niya yun. Now, anong pinupunto ko? Tanong niyo kung ano. Reconciliation is expensive. Tingnan niyo to I want you to, tingnan niyo ang gulong ito. Ang nagbayad ng reconciliation ng tatay at ng youngest son, yung older son. Siya ang nagbayad eh. Listen to this. Reconciliation is expensive. If you want yung mga kakilala nyo na lost to be reconciled with God, reconciliation is expensive. Someone has to pay the price. Someone has to pay for the reconciliation. Now ang tanong, listen to this, will you be the older son na magbabayad for that reconciliation ng tatay at ng anak niya? Ibig sabihin, ikaw yung magbabayad ng party. You have to sacrifice. Loving the lost, loving the sinners, mahirap. When you reach out to lost people, when you reach out to sinners, listen to this, someone has to pay, someone has to sacrifice. Ikaw kaya yun? Brother Bars, anong sacrifice? By giving your time, your convenience, giving up your comfort, giving up your time, your effort, your energy. Busy ka na, nagtatrabaho buong araw. Pero dahil nga, sige, gusto kong ma-reconcile ito kay Lord. Okay, hindi muna ako magpapahinga. Tara, kape tayo, usap tayo. Gagastusan ko. Nasusundan niyo ako? Reconciliation is expensive. Now, ang tanong, will you be that older brother na nagbayad para sa reconciliation ng ama at ng anak niya? You see, hindi siya madali. It will be messy. But that's the price we need to pay to reach, to look, to love the lost and the sinners. I hope na-absorb niyo yun. When Jesus reached and looked and loved us, tayong mga lost, tayong mga makasalanan, it was not easy for Him. He sacrificed Himself. Diba? My goodness, look at this. Para mahanap niya tayo, para mamahal niya tayo, reconciliation was really, really expensive for Him. Why? Buhay niya ang binayad niya. Am I making sense here? It was not easy for Him. He sacrificed Himself. It was messy. It was bloody. But He did it anyway. Why? Simple lang. Kasi mahal na mahal Kanya. 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 Sabi ni Brother Lawrence kanina, gumamit siya ng quote sa Rewind na movie. May dalawang magkumare. Sabi nung isa, Mare, napanood mo na ba yung Rewind?
Sabi nung isa, oo, maganda yung Rewind. Grabe, naiyak nga ako. Ikaw ba napanood mo na? Napanood ko na rin, pero alam mo may mas maganda doon. Remind. Remind ko lang yung utang mo sa akin, ha? Kasi tagal mo na hindi nagbabayad, eh. Pasini-sini ka pa, eh. Tapos nakita ko, nagkape ka pa. Remind ko lang. And today, nawala ako, sorry. And today, I want us to be reminded of God's love. I want us to be reminded of those 8 things na na-share namin sa inyo. Kung hindi nyo na-picturean kanina, you can go back sa live natin sa replay. May I invite everyone to please stand. I would like to show you a photo. Pwede mo natin pakita. Ako po ang pinaka-pogi dyan. This is the photo na namin dalawa ni Papa. Most of you know my father. He is here. I want you to give a big hand sa kanya, please. Ang pogi ko pala nung bata ako, no? Tinitingnan ko ngayon, eh. Pero mas pogi ako ngayon. Sini-self-confront ko yung sarili ko, eh. But kidding aside, ito na. My father, most of you siguro, or some of you know my story. Nung high school po ako, nag-aral po ako sa seminary. So, bayad sila, pati uniform, board and lodging, nagbigay pa kami ng sako. Pero umalis din ako. In short, nasayang yun. Sayang yung binayad, yung board and lodging, yung isang sakong bigas. Si Papa, nagalit. Siyempre nga, nasayang eh. Pero after that, alam niyo, naalala ko, He continued to provide for us. Si Papa po dati, forest ranger. Ano yung forest ranger? Kamag-anak ng Power Ranger. Pero kidding aside, most of the times nasa bundok po yan, nanghuhuli sila ng mga illegal loggers. Tapos minsan, nasa korte din, ganyan. That was his job. So, ang hirap. Pero nung na-fail ko sila, because of that, sinayang ko yung pera. Still, He continued to provide for us. Pagtugtong ko ng college, eto na. Nag-aral po ako sa isang university sa Baguio. Kilalang university sa Baguio. Enroll ako, bayad ulit ng board and lodging. It was a boarding house. After 1 week, sabi ko, ayoko na sa Baguio. Uwi na lang ako ng Dagupan, dito na lang ako mag-aaral. Galit ulit sila. Galit. Siyempre, normal, kasi nasayang, nagsayang. Pero alam nyo, Papa, after nun, nag-provide pa rin for us, for me. So, nag-aral na ako dito, sa Dagupan. Ito na siguro yung ilan sa inyo, alam na yung kwentong ito. Nalaman nila na nagbulak-bulak ko. Akala nila gagraduate nga ako. So, nung nalaman ulit nila mama yon, nalaman nilang hindi pala ako pumapasok, galit ulit, syempre. Nagsayang ako eh. Kasi ito 3 sems ko silang quote-and-quote niloko. Na pumapasok ako, bibigyan ako ng tuition fee, bibigyan ng pamasahe. So, ang daming nasayang. Si Papa ulit, nagalit. Sabi niya, huwag ka nang mag-aral. Magpastol ka na lang ng kambing sa San Carlos. My goodness, itong mukhang ito, magpapastolin mo ng... Sabi niya yun, out of emotion, syempre. But you know what? After nun, He continued to love us, ako particularly, and provide for us. Pinag-aral ulit ako. Pinag-aral ako. Fast forward, may talk ako sa Kabanatuan. Peace Kabanatuan. Ewan ko kung naalala nila. But yung talk kong yun, ito yung mga panahon na dito sa Dagupan,
Resorts World Dagupan. Kasi baha. Oo. Resorts World. So, kailangan namin pumunta ng Cabanatuan. Wala pa kaming sasakyan noon. Wala pa akong sasakyan noon. So, kailangan namin pumunta ng Cabanatuan, magko-commute kami. Dito baha. Wala kang makitang lupa. Baha talaga. Before that, nagkaroon kami ng konting argument. Kami ni Papa. Nasigawan ko. Kasi nasigawan ko talaga. And I know I hurt his feelings. And akala ko hindi niya na kami sasamahan sa Cabanatuan. Pero to my surprise, nandun siya, ready. Sasamahan niya kami ni Mama going to Cabanatuan. Going to the Victory na terminal. And by the way, going there was tough. Baha. So, kailangan namin mag-short sa tsinelas lang, baunin yung mga gamit namin. Imagine nyo, itong taong to si Papa, short din, baon. Pagdating namin sa SM Cabanatuan, kasi doon yung feast nila, bihis kami agad. Pero na-imagine nyo yung difficulty ng biyahe, pagpunta pa lang sa terminal. Kahit na before that, alam kong nasaktan ko siya. All my life, actually, nasaktan ko siya. Kaya ang pinakita ko dyan, yung picture ko nung bata ako, tsaka nung medyo bata pa rin naman ako. Because all my life, nasaktan ko siya. But listen to this. He continued to provide for me. He continued to journey with me. He continued to love me. Yes, of course, He is not perfect. He is not perfect. Pero He continued to journey with me, provide sa amin, mahalin kami. Why am I saying this? Ask me why. If that imperfect father of mine, ginawa yun, what more? What more? Our Father in heaven. Ilang beses na rin natin siyang nasaktan. Ilang beses na tayo nag-commit ng kasalanan sa Kanya. We are all sinners. But He continues to provide for you. He continues to journey with you. He continues to love you. Why? He just loves you. Our one big message, God loves sinners. Sinners as we are, nasaktan natin ang Diyos because of what we have done. But listen to this, and I want you to get this, I want you to absorb this, that God loves you. He loves you. Alam ko, ang dami mong nagawang mali. Sino ba naman dito ang wala? But today, I want you to open up your heart. Ang ganda nga ng responsorial psalm. If today you will hear God's voice, harden not your hearts. And today, God is telling you, I love you. Mahal kita. Mahal kita. Nais kong baunin mo. And I will continue to provide for you. And I will continue to journey with you. Because I love you. And today, as we come into worship, I want you to go to Him. And just, hindi ko alam, thank Him, love Him also, I don't know. But I want you to feel His love. As we come into worship, as the worship team, Brother Marlo leads the worship, I want you to imagine that God is speaking straight to your heart, telling you, mahal kita. Oo, makasalanan ka. Oo, nagkamali ka. Oo, may nagawa kang mali. Pero hindi ikaw yan. Mahal kita. Mahal kita. Let's worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones,
families and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.